Magandang araw! Isang bar graph na naman ang ating susuriin ngayon. Ang paliwanag tungkol sa bar graph ay nasa hiwalay na video. Sagutin ang mga tanong. Pagkabasa ko ng isang tanong, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Ilang pangkat ang bumubuo sa ika-6 na baitang ng Gospel Elementary School? 4 ang pangkat na bumubuo rito. Pangkat Matthew, Mark, Luke, at John. Aling pangkat ang may pinakakaunting magulang o iba pang tagapag-alaga na nakipag-usap sa gurong tagapayo noong ika-3 markahan? Ayon sa legend, ang kulay na ating titingnan para malaman ang impormasyon tungkol sa ika-3 markahan ay ang kulay abo. Kung titingnan natin ang haba ng mga bar na abo sa 4 na pangkat, ang sa pangkat Mark ang pinakamaikli. Kaya ito ang may pinakakaunting magulang at iba pang tagapag-alaga na dumalo sa PTC noong markahang iyon. Aling pangkat ang pareho ng bilang ng mga dumalo ng una at ikalawang markahan? Base sa legend, ang titingnan nating kulay ng bar na kumakatawan sa unang markahan ay ang asul. Para naman sa ikalawang markahan, ang bibigyang pansin natin ay ang kulay kahel. Ang pangkat Luke ang may pantay na bars na kulay asul at kahel. Parehong 10 ang dumating na magulang at iba pang tagapag-alaga sa una at ikalawang markahan sa pangkat na ito. Sa aling markahan may pinakamaraming nakausap na magulang at iba pang tagapag-alaga ang guro? Sa 3 pangkat, pangkat Matthew, Mark at John, pinakamahaba ang bar ng unang markahan. Pantay naman ito ng haba sa ikalawang markahan sa pangkat Luke. Pero itong dalawang markahang ito ang may mahahabang bar sa pangkat na ito. Sa makatuwid, noong unang markahan may pinakamaraming nakausap na magulang at iba pang tagapag-alaga ang guro sa baitang 6 ng Gospel Elementary School. Sa iyong palagay, bakit maraming dumadalo sa Parent-Teacher Conference kapag unang markahan? Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!